Kumusta? Ako si Bella at gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aming pamilya. Ang aming pamilya ay isang munting halimbawa ng epekto ng globalisasyon. Ang pag-alis ng mga magulang patungong ibang bansa ay hindi lamang simpleng desisyon. Ito ay isang tugon sa mga hamon at kakulangan ng ating bansa. Maraming sektor ang nababalot ng kahirapan at kakulangan sa trabaho. Ang pangarap na makamtan ng maginhawang buhay ay tila mas madaling maabot kapag nasa ibang bansa ka. Ngunit sa bawat paglisan ng aking mga magulang, may bitbit silang pangako. Ang magbigay ng magandang buhay sa akin, ang mabigyan ako ng oportunidad na kanilang hindi naranasan noong sila'y bata pa. Sa kabila ng hirap na dulot ng kanilang pag-alis, patuloy akong nanatiling matatag. Dahil ang aming pamilya ay hindi lamang basta pamilya. Kami ay nagiging simbolo ng lakas, pagkakaisa at pag-asa sa kabila ng distansya. Pag-aaral ang naging hamon sa akin. Ang kanilang pagkukulang sa gabay at suporta ay nagdudulot ng dagdag pasanin sa akin. Lagi akong nagsisikap sa pag-aaral at sa kahit anuman gawin ko sa buhay. Kasi alam ko na mas grabe ang sakripisyo na ginagawa nila para sa akin. Sila ang aking mga magulang na piniling magpakalayo para mabigyan ako ng maayos na tirahan, kadamitan at makapag-aral sa isang magandang universidad dito sa Manila. Nakukuha ko lahat ng mga pangangailangan ko at sobra-sobra pa. Magagandang damit mula sa ibang bansa, mga gadget na kailangan ko sa pag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maipantay ng anumang material na bagay ang kanilang presensya. Ang init ng kanilang yakap at halakhak ng kanilang tawa. Bakit nga ba ako nagpupursik? Bakit ako umaasa? Alam ko ba talaga ang sakripisyo na kanilang ginagawa para sa akin? Yes po, ma'am. Can you clean the house? Look, it's so dirty. Hi, baby. Yaya, have you fed my daughter already? Not yet, sir. Oh, baby. Uy, Mare! Kanina ka pa dyan ah. Nagpagod na pagod ka. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Di ka pa kumakain? Wala mo ba yung sarili mo? Alam mo naman may pamilya ka pa sa Pilipinas na nag-aalala sa'yo. Kaya ko naman lahat iisin para sa kanila eh. Hindi lang pera ang kanilang ibinibigay, kundi ang magandang oportunidad para sa akin. Oh, asawa, napatawag ka. Ito, namimiss kita. May gusto din sana ako sabihin sa'yo eh. Kamusta ka na ba dyan? Okay lang naman. Ito, namimiss ko na din kayo. Nakapadala ko pa nga lang ng pera kay Bella eh. Ikaw ba, nakapagpadala ka? Pasensya ka na, mahal. At saan gusto ko sabihin sa'yo eh. Dali kasi yung sahod ko, tsaka wala akong masyadong duty kaya hindi mo na makakapagpadala. Pasensya na, mahal. Ganun ba? Okay lang yan. Nakapagpadala din naman ako sa anak natin eh. Kaso nga lang, sayang ang bawat pagkakataon na sana'y makasama ko sila sa bawat sandali ng aking buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, bakit parang may kulang pa rin? Bakit hindi sapat ang lahat ng material na bagay na kanilang ibinibigay? Marahil, dahil kahit anong ganda ng damit o kahusayan ng gadget, hindi nito mapupunan ang lungkot na dulot ng pagkawalay ng pamilya. Kaya kayo? Kayo lang naman ang meron ako. Kayo lang ang pamilya ko. Why is it that you always make me feel that I'm the enemy? Not a brother. Kaya sa bawat hakbang ng aking ginagawa,
Tanda ko ang mga nagdaang paghihirap ng aking mga magulang. Huwag kong kalimutan ang kanilang mga pangarap sa akin. At sa kabila ng distansya, nais kong iparamdam sa kanila ang aking pagmamahal at pasasalamat. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi material na bagay. Hindi ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Kaya sa magulang ko, salamat sa lahat. Mahal ko kayo. Pero kung papipiliin ako, hiling kong mayakap ko kayong muli. Dahil lang hirap lumaki nang alam mong may magulang ka, pero inaalagaan ng anak ng iba.